mo, hindi pala kami para sa isa't isa. Tapos, kung oras na mas tumagal pa, syempre, malay mo, mami, ang mapapangako ko lang, mami, hindi ko kasalanan kung titibok ang puso ko sa ibang tao. Kung oras na mas tumagal pa, syempre, malay mo, hindi pala kami para sa isa't isa. Tapos, magkaroon siya ng bago, hindi ko masisisi. Siyempre, hindi na kami nagkakasama, hindi na kami nagkikita. Ganon. Eh, ang sa akin, hindi man kami magkatuluyang dalawa ni Analing, pinapanalangin ko na lang na sana mapunta siya sa tamang tao. Parang ganon. Yan ang ilan sa mga huling litanya ni Mr. Dindo Caraig sa kanya pong last live kasama ng ilan sa kanya mga followers, kung saan nagkaroon pa nga ng iyakan session dun po sa live video na yon, dahil unti-unti na nga na parang na-accept or tinatanggap na talaga ni Dindo Caraig na hanggang dun na lang talaga sila ni Miss Analing. Sinabi niya dito na hindi niya hawak yung kapalaran. I-accept niya na lang yung katotohanan that one day makakakilala na itong si Miss Analing ng bago niyang makakasama, bago niyang mamahalin. Ganon din naman siya. Hindi niya maipapangako kung hanggang kailan siya makakapag-antay na muli ay magkasama sila at magkita ni Analing. Pero sa mga litanya ni Mr. Dindo Caraig, kalata naman natin na parang meron siyang biggest regrets may mga pagsisisi at may mga bagay siya na talagang namimiss ng mga bagay na ginagawa nila noon. Nung unang araw na napanood ko silang dalawa, ang isa sa mga talagang nag-retain sa utak ko habang pinapanood ko si Dindo at saka si Analing dati, nung scripted pa talaga yung ginagawa nila, sinabi po ni Mr. Dindo Caraig na never niyang magugustuhan itong si Miss Analing if napadaan na yan sa news feeds ninyo. And then, after a while, is after how many months na kanilang pagsasama, talagang naramdaman na lang ni Dindo na parang nahuhulog na yung kanyang kalooban kay Miss Analing. And this time, pagkatapos mangyari lahat yon, doon na po naganap, na parang sobrang nagtre-trending na po sila, pinag-uusapan, at napakaraming nang po mga sumusuporta sa kanila dahil sa napaka-positive na mga videos na kanila pong inilalabas. And then, after a while, eto na, dumating na sila sa katotohanan na walang forever sa Lindo, dahil this time ay parang peace off na, parang unti-unti na ngang natatanggap or na-accept na ni Mr. Dindo Caraig na wala na talagang pag-asa pa na magkabalikan sila or magkita or magbungguan ng kanilang mga landas, dahil may kanya-kanya na silang buhay na unti-unti na silang nag-move on. So kaya ang payo nga ni Mr. Dindo Caraig that he cannot promise to everyone doon po sa kanilang mga supporters na hanggang kailan sila mag-aantay, dahil darating din ang panahon at pagkakataon na makakahanap si Dindo ng tamang tao para sa kanya. And ganon din naman si Analing. Ang wish lang talaga ni Dindo per Analing is matagpuan niya yung tamang tao din na talagang magmamahal sa kanya at poprotektahan siya katulad ng pagpoprotekta na ginagawa ni Dindo para kay Analing. So kahit nga hindi sila nagkikita, kadalasan po sa mga IG story or kadalasan sa mga Facebook stories nitong si Mr. Dindo Caraig sa kanyang Facebook page at sa kanyang official Facebook ay mga litrato at mga parang pasaring para dito kay Analing, kasi unti-unti, little by little, ay talagang pinapakita niya that he was saying goodbye. And this is gonna be the most hardest part, pagiging isa sa mga fan ng Lindo. Kaya naman sa mga Lindo fans is talagang tadhana na lang talaga makapagsasabi kung may chance pa ba itong si Analing at saka si Dindo Caraig, kasi sa mga nakikita natin, parang habang tumatagal mas lumalalim na lumalalim yung kanilang yung possibility na hindi na talaga sila magkakasama. Kaya nga isa sa mga sinasabi ni Mr. Dindo Caraig na mag-move on na tayo pare-parehas at no more Lindo at all, dahil one day, alam mo, ang tinitignan ko lang dito na kapag si Miss Analing ay nagkaroon na talaga ng masasabi nating yung love team niya na talaga napapalit kay Dindo, ilalabas na rin ni Dindo kung sino ang ipapalit niya kay Analing. Yun po yan, nag-aantayan lang yan dalawang yan. Syempre, ayaw muna nila maglabas ng mga ganyong bagay, kasi kapag ginawa nila yon, kung sino man yung unang maglalabas ng kanilang
makakasama or makaka-love team, siya po yung lalabas na masama, 'di ba? So this time is nag-aantayan lang yan. Pero si Dindo ngayon parang mas nagfo-focus po siya sa kanyang business, na bagong business niya na binibenta niya online. And doon po sa kanyang mga endorsement and sa kanyang mga guesting na ginagawa. And I hope that everyone is moving on at maging masaya na lang tayo para sa kanilang dalawa. Dagdagan ko pa yan. Sakto na nga yung pagkain ko eh. Wala. Busy. Meron pa bang ulam doon pagkain? Meron pa yan. Dagdagan mo nga to, be. Sa atin mo, kinainan eh. Ah, Kami yung bata, Ben. tuyo yan ako. Nakati lang na. Parada ko lang ito. Antokin ko yan. Bro, sinangay po. Ano ang kukunin ko? Kanin. Ay, kunin mo yung Durabox doon. Lagay mo dyan. Tsaka rep. Siyempre kanin, tsaka ulam. Lagay mo ng ano ha. Kuya Juban, sabi ng basher, fake daw yung birth certificate. Pati ba naman birth certificate? Ay! Speaking power birth certificate, guys. PSA yun. Ang galing ni Annalyn dyan. Ay, salute. Kasi, ako ang pumill up doon. Yung sinasabi nila na di daw kaya, diba, inaano nyo talaga, binababa nyo si Annalyn eh. Imbis na supportahan nyo na, Annalyn, kaya mo yan. Fill upan mo, kaya mo yan, supporta kami. Yung mababasa ni Annalyn yung mga comment, nagbabasa-basa yan si Annalyn ng mga comment section. Na, dapat ang tinatype nyo ron, wow, Annalyn, congrats, marunong ka na kumuha ng PSA, thank you. Parang pinapagaan nyo yung loob ng bata para mas pursigihan niya, mas galingan niya sa lagi sa mga documents, legal documents, ganun. Yung sa birth certificate po, ako pumirma doon. Pinirma ko yun. Ngayon, yung papasok na kami sa loob, bawal po kami. Kaya nag-antay kami ng 1 hour o 1 hour and 30 minutes doon sa labas. Kasi ang haba ng pila. Si Annalyn mismo ang pumasok doon at nag-asikaso. Kaya, grabe, I salute Annalyn. Biro mo yung mga, ay, pwede po kayo sa window 5, kami yung cashier doon. Pera. Puro pera lang ng pera ang hinahanap sa kanila. Hindi na nila naiisip kung ano ginagawa ng isang OFW. Nagkukuskus siya ng CA, nagkukuskus ng tiles. Natal? See? Kaya ang mangyayari, nai-stress sila. So, dililiban na lang ng mga OFW yung kasiyahan nila sa mga napapanood nila na video. Baso? Baso, basurahan. Ah, basurahan. Ganun yun. Alright, guys. Kaya sabi ko sa inyo, talagang tinakot mo, Joban. Tinakot daw kita. Hindi Baka kayo pa dyan mamaya takutin ko eh. Wala na yan. Wala na yung mga issue na yan. Tinakot, tatakot, wala. Wala Wala na kasi. Kaya mahaba lang yung